Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Ginawa ko naman ang lahat Halos magpaalila ako sa pamilya nyo. Bakit hindi nyo makita ang halaga ko? Dahil hindi kita kailanman ginusto para sa anak ko. Talaga? Bakit ngayon nyo lang sinabi yan? Bakit ngayon pa? Kung kailan kasal na kami at buntis na ako? Kung alam ko lang, di sana kayo na lang ng anak mo ang nagpakasal. Masyado kang atribidang babae ka ha. Ipinapakita mo ang totoo mong ugali. Wala kang galang? Bakit? Sa tingin nyo ba, dapat pang galangin ng mga biyanan na kagaya nyo? Mga hayop kayo Nagpapakatino na ang anak mo para magkaroon ng masayang pamilya, pero tinuturuan mo bang magloko? Sabihin nyo nga sa akin, kinulang ba kayo sa aruga? Wala kang pakialam. Ako pa rin ang ulo ng pamilya na ito at tatanggapin ko kung sino man ang nais kong tanggapin. Tama na, Mama. Mahal ko si Ruby at hindi nyo na kami mapapaghiwalay pa. Sumusuway ka na sa akin ngayon, ganon? Ito naman talaga ang tama, hindi po ba? Si Ruby na ang pamilya ko. Sa kanya na ako may pananagutan at hindi na sa inyo. Nakahanda kang itakwil ako para sa pipitsuging babae na yan? Sige, kung talagang dyan ka masaya, magkalimutan na tayo. Hindi ko kailanman makakalimutan ang tagpong yon sa buhay ko, kung saan minsan ko nang winasak ang natitira kong respeto sa ibang tao para lang protektahan ang sarili ko. Mahirap, masakit, pero kailangan. Lalong-lalo na sa kabagsikang taglay ng biyanang meron ako na itanggi ko man o hindi ay nanay ng lalaking pinakamamahal ko. Ako po si Ruby, 40 anyos na sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong ako'y 22 anyos pa lamang. Nagkakilala kami ng asawa kong si Jacob sa isang job fair na pinangungunahan ni Mayor. Una pa lang, humanga na talaga ako sa pisikal niyang anyo. Gwapo si Jacob, nahahawig sa artista at madalas ngang napagkakamalang artista ng maraming tao. Gayunpaman, hindi naging hadlang ito para magkalapit kaming dalawa. Sa maikling panahon naging matalik kaming magkaibigan. Gayunpaman, ang pagkakaibigan na iyon ay lumalim dahil sa pasimpleng hirit ng panunuyo ni Jacob sa akin. Mukhang mapera ka naman. Bakit kailangan mo pa magtiyaga dito sa job fair? Kapatid mo si Sir Raf, hindi ba? Yung foreman sa construction site sa kabilang bayan? Alam mo kasi Jacob, may mga bagay akong gustong makuha na kailangan kong pagsikapan Hindi lahat ng pangarap nating mga tao matutupad kung gagayahin natin si Juan Tamad na hintayin na lang ang gusto na kusang lumitaw sa harapan natin. Kailangan nating kumilos. Tsaka hindi ko ginagamit ang pangalan ng kuya ko para maghanap ng trabaho. Kailangan kong ipakita ang sarili kong kakayahan. Maabilidad ka pala at may paninindigan. Nakakabilib ka naman. Kaya nga gusto kita Alam mo Jacob, sa panahon ngayon kailangan na nating maging praktikal. Hindi habang panahon nariyan sa tabi natin ang mga mahal natin sa buhay. Hindi tayo pwedeng umasa na lang palagi. Sa bagay, basta para sa akin, mas praktikal kung ikaw ang ligawan ko. Masinop ka saka kuripot. Siguradong marami kang maitatabing pera kapag mag-asawa na tayo. Gago ka talaga. Talagang isiningit mo pa yung panunuyo mo ha? Bakit ba kasi hindi mo na lang ako bigyan ng chance? Mabait naman ako at nangangakong aalagaan ka, Ruby. Labis akong naaliw noon sa galing ni Jacob na mangumbinse. Kaya kahit wala pa sa plano kong magkaroon ng nobyo, sinagot ko siya. Hindi naman talaga ako seryoso noon Sa akin lang, okay na yung may naghahatid at sundo sa akin sa trabaho. Kalaunan kasi, natanggap ako bilang sekretary ng engineer na nakabase sa City Hall. Maayos naman ang lahat sa pagitan namin hanggang sa isang araw, naramdaman ko na lang na seryoso na ako sa kanya. Yung mga simpleng pag-aalaga at pag-iingat niya sa akin, pinahahalagahan ko na. Nagsiselos na rin ako kapag nakikita kong may kasama siyang iba. Gayon na lang ang kasiyahan ko nang malamang pareho na pala ang nararamdaman naming dalawa. Dito na ako nagdesisyong pumayag sa gusto ni Jacob na ipakilala ko sa mama niya, si Aling Chona. Babe, kinakabahan ako. Baka mamaya ayaw pala ng mama mo sa akin. Huwag kang kabahan, babe. Hindi naman kita pababayaan Pangako, magugustuhan ka ni mama. Paano kung hindi? Di pipilitin niyang gustuhin ka. Nakakatampo ka. Lagi mo na lang akong dinadaan sa biro Babe, gusto ko lang gumaan ang nararamdaman mo. Alam ko naman na kinakabahan ka, pero wala kang dapat na ipag-alala, okay? Magiging ayos din ang lahat.
Sana, basta kapag hindi ako komportable, uuwi ako ha. Huwag kang mag-alala. Basta kapag nagpakita si mama ng hindi ko gustong pag-uugali, pangako, ako mismo maglalayo sa'yo sa lugar na to. Matyaga naming hinintay ang mama ni Jacob sa sala ng bahay nila. Hindi ko alam kung paano ko babatiin si Aling Chona. Kwento kasi ng ilang kakilala ko, suplada raw ang ginang at masyadong perfectionist. Kagaya nga ng inaasahan, halos kalahating oras kaming naghintay sa sala bago kami hinarap ng mama ni Jacob. Ramdam kong ayaw niya sa akin nung unang beses kaming magkita. Kasing lamig ng yelo ang mga tinging ibinabato niya sa akin. Gayunpaman, kinailangan kong maging magalang. Alang-alang sa akin at kay Jacob. Ma, bakit ang tagal mo? Pasensya na iho ha, naging busy kasi ako sa kusina eh. Alam mo na, mommy duties. Syempre, ayoko namang mapahiya sa kasama mo. Ma, walang problema kay Ruby kahit ano pang ihanda mo sa mesa. Ang mahalaga, maipakilala ko siya sa'yo. Babe, mama ko pala, si Mama Chona. Good evening po. Tumuloy na kayo sa kusina. Nakahanda na ang pagkain. Wala akong nagawa ng nauna nang pumunta sa kusina ang ginang. Hinawakan naman ako ni Jacob sa kamay, tila nang aalo. Pagpasensya mo na si Mama ha. Ganyan lang talaga siya. Pero once na maging close na kayo, promise hindi kayo mapaghihiwalay. Ayos lang babe, naiintindihan ko naman ang mama mo eh. Siyempre kinikilatis lang niya kung mabuti ba akong klase ng babae. Sus, pinagtatanggol mo pa si Mama eh. Halika na, tumuloy na tayo sa kusina. Sana talaga magkasundo kami balang araw. Oo naman, mabait si Mama. Napagkakamalan lang siyang strikta sa una. Pilit ang ngiting iginawad ko sa aking kasintahan. Nang mga sandaling yon, alam ko na kagad na hindi magiging madali ang pakikipaglapit ko sa ginang na ina ng lalaking pinakamamahal ko. Nagpapasalamat na lang ako na hindi naman naaapektuhan noon ang relasyon namin ni Jacob. Umiiwas na lang ako sa bawat pagkakataong may pagtitipon sa bahay nila dahil may mga sandaling ipinararamdam sa akin ni Aling Chona na ayaw niya sa akin para sa kanyang anak. Pagkalipas ng 2 taon, napagkasunduan namin na magpakasal na. Simple lang ang naging seremonya. Mga malalapit na kaibigan at kaanak lang ang inimbitahan. Kahit papaano, naging panatag naman ang loob ko sa kabila ng katotohanang kami lang ni Jacob ang nagplano ng aming kasal. Hindi kami sinuportahan ni Aling Chona, ngunit si Kuya Rafael na nakatatanda kong kapatid nakaalalay sa bawat desisyon namin. Lagi mong tatandaan, Ruby. Narito lang ako. Kapag may kailangan kayo ni Jacob, tawagan mo lang ako. Thank you kuya ha. Malaking bagay po ito para sa amin. Salamat bayaw ha. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Ruby at mamahalin ng buong puso. Mabuti naman kung ganun. Nag-iisang prinsesa ko si Ruby. Ipinangako ko sa aming yumaong mga magulang na hindi ko siya pababayaan. Kaya kahit mag-asawa na kayo, nakahanda pa rin akong umalalay sa panahong kailangan ninyo. Ang swerte ko talaga kuya. 2 lalaki ang tunay na nagmamahal sa akin. Oo naman. Pero bago ang lahat, pwede bang makausap muna kita ng tayo lang, Ruby? Opo naman kuya. Babe, pwede mo ba kaming iwanan muna ni kuya? Sige babe. Bayaw, maiwan ko muna kayo. Puntahan ko lang si Mama. Salamat babe. Napangiti ako nang yakapin ako ni kuya. Huminga ako ng malalim. Kuya... Masaya ako para sa'yo. Ikaw ba? Masaya ka? Oo naman po kuya. Bakit may problema ka ba? Wala naman. Ikaw lang ang inaalala ko. Okay ba kayo ng biyanan mo? Si Mama Chona? May iba ka pa bang biyanan? Kuya naman wag mong alalahanin si Mama kuya. Kahit may pagka-strikta siya, alam kong magkakasundo rin kami. Tsaka heto na mag-asawa na kami ni Jacob. Kung talagang hindi niya ako gusto, hindi niya nananaising pang magkatuluyan kami ng anak niya. Sana nga, Ruby. Basta kung may problema, alam mo kung saan ako pupuntahan, ha? Muli, niyakap ko si kuya at magkasama na kaming pumasok sa malaking bulwagan ng hotel na yon kung saan ginanap ang reception. Kahit papaano, memorable para sa akin ang okasyon na ito dahil kasama ko sa pinakamahalagang pangyayari sa buhay ko ang aking kuya, maging ang aking malalapit na kaibigan.
Ni hindi ko na pinansin pa ang matatalim na tingin ng aking biyenan na tila ba hindi makapaghintay na mapagsalitaan ako ng hindi maganda. Pagkatapos ng selebrasyon, dumiretso kami sa bahay. Hindi ko magawang umangal dahil mahigpit ang naging desisyon ni Mama Chona na sa bahay nila kami maninirahan. Pagbigyan na muna natin si Mama ha, babe. Alam mo naman na mag-isa lang siya rito sa bahay eh. Mas mabuti na yung may kasama siya. Sige, wala namang problema sa akin yun eh. Basta lagi mong tatandaan, pansamantala lang ang pagtira natin dito sa bahay. Pag nagawa na natin makapag-ipon ng pera, bubukod na tayong dalawa. Huwag kang mag-alala babe, okay lang sa akin. Tsaka mas malapit din ito sa opisina, kaya hindi masyadong malaking magagastos nating pamasahe. Talagang makakapag-ipon tayo ng husto. Pangako, ibibigay ko sa iyo ang buhay na pinapangarap natin. Maraming salamat ha babe. Sa mga unang araw, maayos naman ang pananatili ko sa bahay nila Mama Chona. Ipinagluluto ko sila, ipinaglalaba at naglilinis ako ng bahay. Marami akong oras dahil nakalive ako ng 1 buwan. Hindi rin naman ako kinikibo ni Mama. Kaso lang isang araw, dumating siya sa bahay na may kasama. Isang babaeng hindi nalalayo sa edad ko. Maganda ang pananamit, sosyalin at mukhang suki sa beauty parlor. Ruby? Ruby, nandito na kami. Mama, mabuti naman po at dumating na kayo. Ako na po ang magdadala niyang box na bitbit niyo. Oo naman, pakiingatan mo lang ha. Baked macaroni yan, bigay ng kaibigan ko. Okay po ma. Sino po palang kasama niyo? Siya ang anak ng amiga ko. Alam mo bang siya sana ang gusto kong mapangasawa ng anak ko? Maganda, mayaman at sexy. Ma? Totoo yon. Kaso lang si Jacob, hayun, kung sino-sino na lang ang pinapapasok dito sa pamilya namin. Pinakaayaw ko pa naman sa lahat, ang mga babaeng hindi ka-level namin pagdating sa taste ng mga taong nakakasalamuha. Napataas ang kilay ko sa sinabi ni Mama Chona. Alam kong biyenan ko siya, Miss Winnie, pero hindi ko maintindihan ang punto niya at pinakikialaman pa niya ang pagsasama namin ni Jacob. Ilang beses ko na siyang sinubukang lapitan, kausapin at ipakita na hindi naman ako mahirap mahalin bilang manugang. Pero ngayon, nalaman ko na ang dahilan kung bakit madalas niya akong hindi pinapansin. Hindi niya ako matanggap bilang asawa ng uniko iho niya. Dahil sa mga narinig ko, hindi ko napigilang sumagot sa biyenan ko. Ma, naririnig niyo po bang sinasabi niyo? Nagtanong ka pa? Hindi ba halata? Napapagod na akong makipagplastikan sa'yo. Ayaw niyo pala sa akin eh. Bakit kailangan niyong pakiusapan si Jacob na dito na lang kami sa bahay niyo tumira? Pwede naman kaming bumukod na lang eh. At bakit ko naman gagawin yon? Para mapalayo sa akin ang anak ko? Tapos kokontrolin mo siya para iwasan na ako? Hindi naman po ako ganong klaseng tao ah. Malaki ang respeto ko sa inyo. Pero bakit kailangan niyo akong pagsalitaan ng ganito? Pwede ba tumahimik ka? Nakakahiya. Hindi ka katulad ng anak ng amiga ko. Mabait at magalang. Ipinaglipat-lipat ko ang tingin sa kanilang dalawa ng dalagang kasama niya. Parang nababanaag ko sa mukha ng babae ang pagmamayabang dahil tila ba ikinukumpara ko ni Mama Chona sa kanya. Wala akong pakialam kung nahihiya ka sa inaasal ko. Kayo lang naman ang pasimuno sa pangiinsulto sa pagkatao ko eh. Ibang klase kang babae ka? Ang sama ng ugali mo. Masama na kung masama. Pero sana, iniisip niyo ang mararamdaman ko pagtapos niyong magdala ng babae rito na mas gusto niyo kesa sa akin. Para sa kaalaman mo at marahil nakalimutan mo, bahay ko ito. Kaya may karapatan akong dalhin dito ang kahit na sinong maibigan ko. Tama kayo, bahay niyo nga ito, kaya wala rin kayong pakialam kung aalis ako ngayon dito sa tahanang ito. Aba, mas mabuti nga yun. Wala na akong aalalahanin dahil magagawa ko ng lahat ng gusto ko. Pinakauna sa listahan ko, ang siraan ka sa asawa mo. Di gawin niyo, wala naman akong pakialam sa inyo eh. Gigil kong singhal sabay talikod. Nagmamadali akong pumasok sa aming kwarto at nanginginig na pinasak lahat ang damit ko sa maleta. Alam kong hahanapin ako ni Jacob oras na umuwi siya sa bahay, kaya naman habang nagbibihis, nagmamadali ko siyang tinawagan. Kinailangan niya munang pumasok sa trabaho dahil kailangan siya ng boss niya. Para sa akin, hindi na uso ang asawang martir eh, kaya naman magsusumbong ako.
Babe? Oh babe, napatawag ka. Nag-lunch ka na ba? Don't worry, uuwi ako na maaga mamaya, okay? May pasalubong ako para sa'yo. Babe, baka kasi hindi mo na ako abutan dito sa bahay eh. Nag-e-empake ako. Ha? Bakit babe? Ano nangyari? Nag-away kami ng mama mo eh. Ano? Bakit? Anong ginawa niya? Sorry babe ha, pero ayokong pagtakpan ng mga sinabi ng mama mo. Kaya mas okay na sabihin ko na sa'yo. Never niya akong ginusto na maging asawa mo. Sa katunayan may dinala siyang babae dito sa bahay. Anak daw ng amiga niya. Ang babaeng gusto niyang ipakasal sa'yo. Ano? Teka babe, huwag ka na munang umalis. Pag-usapan naman natin to, please. Babe, hindi ako kalahi ng mga martir na babae. Wala akong balak na umiyak na lang pagkatapos akong mapagsalitaan ng masama ng kahit na sino. Alam mong sumasagot ako, lumalaban. At kung talagang gusto mong magkaayos kami ng mama mo, pakikinggan mo ang sasabihin ko. Susundan mo ko. Ganito na lang, please, uuwi ako. Magpapaalam ako dito sa office, okay? Susunduin kita. Saglit lang, huwag ka muna umalis. Binaba ko na ang tawag nang mawala sa kabilang linya ang boses ni Jacob. Hindi ko maiwasang mapangiti kahit luhaan. Naiinis man ako kay Mama Chona, alam ko naman na ako ang kakampihan ni Jacob. Hindi ko na nga pinansin ng ginang kahit pa ilang beses niya akong tinawag nang makita niyang may hila-hila akong maleta. Aba, lalayas ang drama queen. Alam mo, mas maigi na nga yang umalis ka na para maireto ko na sa anak ko ang babaeng talagang nababagay sa kanya. Alam nyo ma, bitter lang kayo eh kasi hindi pinakinggan ni Jacob ang mga request nyo. Kung hindi nga lang siya naaawa sa inyo, hindi kanya papayagan sa pakiusap nyo eh. Ang gusto namin, tumira sa sarili naming bahay na walang asungot. Abat! Ma, ano na naman bang ibig sabihin nito? Bakit inaaway mo na naman ang asawa ko? Bakit ba siya na naman ang kinakampihan mo? Hindi mo ba alam binastos niya ang bisita ko? Ma, bago ka pa magsinungaling, alam ko na ang totoo. Oo, tumawag sa akin si Ruby. Nagpapaalam na aalis na sa bahay na to. Pero tumawag din sa akin ang kasambahay natin. Sinumbong lahat ng mga pinaggagagawa mo. Bakit ba pinakikialaman mo relasyon namin mag-asawa? Talaga bang gusto mo kami sirain? Anak, hindi ko naman ginustong gawin yon. Sa tingin ko lang kasi, mas bagay sa'yo ang anak ng amiga ko kesa sa babaeng pinakasalan mo. Ma, tigilan mo na ang pagkukumpara kay Ruby, pwede? Siya ang mahal ko. Wala ka nang magagawa ron. Palagi mo na lang pinagtatanggol ang babaeng yan. Natural ma, asawa ko siya eh. Kahit na, kinukonsinti mo siya, kaya hayan, nasasanay na. Saang banda ko naman siya kinonsinti? Wala naman siyang ginagawang hindi maganda ma. Pinagsisilbihan pa nga niya tayo. Kaya pwede ba itigil mo na yung mga masasama mong plano? Lihim akong natuwa sa mga sinabi ni Jacob. Alam kong masama ang matuwa sa kabila ng kaalaman kong may ibang nasasaktan. Pero sumusobra na kasi ang biyenan ko eh. Lantaran na niyang ipinapakita sa akin na ayaw niya ako bilang manugang. Naging masama ang tingin sa akin ni Mama Chona. Kahit nasa likod ako ni Jacob, nagawa niya akong duruin. Ikaw, kasalanan mo to! Ikaw ang dahilan kung bakit sinasagot-sagot na ako ng anak ko! Hindi ko siya dinidiktahan, ma. Kung talagang gusto niyang mga tuwiran sa inyo, desisyon niya yon. Bruhilda ka talagang babae ka! Ma, wag! Hindi kami nakaimik nang basta nalang hinablot ni mama ang aking buhok. Dahil may kahabaan ng aking buhok, madali niya itong nahila. Halos mapunit ang anit ko sa lakas niyang manabunot. Ah! Wag! Masakit! Ma, ano ba? Tigilan mo na to! Mabilis na naawat ni Jacob ang kamay ng mama niya kaya nabitiwan ang buhok ko. Halos mapamura ko habang iniinda ang sakit ng anit ko. Muntik na niya akong kalbuhin. Tama na! Hindi na makatwira ng ginagawa mo, ma. Kung talagang ganito na lang ang tingin mo kay Ruby, aalis kami! Hindi! Siyang hayaan mong umalis! Magpaiwan ka rito! Anak kita! Pero asawa ko siya, kaya pasensya na po, ma. Wala kang magagawa. Halika na, babe. Inalalayan ako ni Jacob papunta sa kanyang sasakyan. Tahimik kong pinunasan ang aking mukha na basa ng luha. Hindi ko akalaing kayang maging bayolente ni mama para lang ipaglaban ang kanyang katwiran. Gayunpaman, nakaramdam ako ng kaginhawahan ng yakapin ako ni Jacob. Shh, tana babe.
Hindi kita pababayaan, okay? Hindi ko rin gustong ugaling ipinakita ni Mama. Kailangan na talaga nating bumukod ng bahay, babe. Kapag palaging ganito, mag-aaway na lang kami lagi ni Mama. Ayoko maging masamang manugang. Kilala mo ako. Lumalaban ako kapag nasasaktan. Alam ko, kumalma ka lang. Nag-iisip tayo ng solusyon, okay? Ang kailangan, ipanatag mo na muna ang isipan mo. Pumunta na lang tayo sa bahay namin, please. Pumunta tayo kay Kuya. Sige babe, pupunta tayo kina Kuya. Napanatag ang loob ko nang tuluyan na kaming umalis sa bahay. Alam kong hindi naging maganda ang trato sa akin ni Mama, pero hindi ko ginustong mapalaki pa ang issue sa pagitan naming dalawa. Sa katunayan, hindi ako nagbanggit ng kahit na ano nang dumating kami sa bahay namin kung saan nakatira si Kuya Rafael. Ruby, hindi ka man lang nagpasabi na darating kayo. Sana na ipahanda ko man lang ang kwarto mo. Kuya, okay lang po. Kaya ko din naman kasing linisin ang kwarto ko. Gusto ko lang talagang magstay dito ng mga ilang araw. Okay lang ba? Bakit hindi? Bahay mo rin naman to eh. Welcome na welcome ka rito. Thank you po, Kuya, ha? Bayaw, maiwan ko na muna kayo ha. Ihahatid ko lang sa kwarto ang mga dala namin. Sige, Bayaw. Halika, Kuya. Anong meron sa kusina? May mga pagkain ka ba rito? Ruby, magtapat ka nga sa akin. May problema ba kayo sa bahay ng biyanan mo? Hindi ako kagad nakasagot sa naging tanong ni Kuya. Bahagya akong yumuko at natahimik. Maya-maya pa, hinawakan niya ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung anong aking sasabihin. Alam ko naman na mapagmahal na tao si Kuya Rafael. Ngunit hindi rin siya nagpapatawad sa mga taong nais kumanti sa akin. Ruby, ano? Sabihin mo na. Kuya, si Mama kasi. Sa tingin ko nag-away kayo. At mukhang hindi lang to isang beses nangyari, no? Tama ka, Kuya. Hindi ko nga alam kung anong nakain ni Mama eh. Pinalipas pa niya ang ilang buwan bago niya ako sinimulan na paringgan ng kahit na ano. Pilit niya akong kinukumpara sa mga babaeng dinadala niya sa bahay na gusto raw niyang ipakasal sa kanyang anak. Alam ba ito ni Jacob? Opo, Kuya. Alam po ni Jacob. At nag-away sila ni Mama. Nagalit si Jacob sa ginawa ng biyenan ko kaya naman heto, magkasama kaming umalis sa bahay. Buti naman at ikaw ang kinampihan ng asawa mo. Dahil kung hindi… Kung hindi ay… Kuya naman, alam mo naman po na nagkakagulo na, hindi ba? Tapos ngayon… Natahimik kaming dalawa nang dumating muli si Jacob. Sa pagkakataong ito, napapansin ko nang nahihiya siya sa kuya ko. Bago pa man ako makapagsalita, nauna nang isatinig ni Jacob ang kanina ay napagdesisyonan ko na sanang itago. Pasensya na po kuya. Hindi ko man lang napigilan si Mama sa kalukuhan niya. Alam mo kasi, kung bumukod na kayo noon pa man, hindi na mangyayari ang mga bagay na ito. Hindi ko kasi matalikuran ang responsibilidad ko kay Mama. Hindi ko naman inaasahan na magiging ganito ang pakikitungo niya kay Ruby. Alam ko. Pero kailangan mong unahin ang asawa mo. May obligasyon ka na sa kanya. Hindi mo siya pwedeng basta nalang baliwalain. Sorry kuya. Kuya Raf! Sorry? Lalaki ka, Jacob. Manindigan ka naman. Napaigtad ako nang marinig ang pagtaas ng boses ni Kuya. Alam kong nagsisimula na siyang magalit sa asawa ko. Kaya naman kailangan kong pumagitna para maiwasan na ang nagbabantang gulo. Kuya, pakiusap, tama na po. Ayoko na ng gulo, please. Tsaka na natin pag-usapan to. Sige, hahayaan ko na muna kayo. Pero Jacob, kakausapin kita ulit. Hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa ng mama mo. Huminga ako ng malalim at hindi na nagsalita ng talikuran kami ni Kuya. Hindi ko alam kung paano tatanggalin ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Babe, pagpasensyahan mo na si Kuya ha. Alam mo naman na concern lang siya sa akin eh. Ayos lang. Hindi ko lang kasi maiwasang malungkot dahil kakakasal pa lang natin. Gulo na kaagad. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun sa akin ng mama mo eh. Babe, mama mo na rin ang mama ko. Alam ko na may hindi kayo pagkakaunawaan. Pero wag naman sanang humantong sa ganito. Alam mong hindi ko siya habang buhay na maiiwasan. So pipiliin mo ang mama mo kesa sa akin, ganun? Hindi naman sa ganun, babe.
Ang sa akin lang, kumalma na muna kayo. Sunod-sunod na lang kasi. Napatakip ako sa aking muka nang marinig ang pagtaas na rin ng boses ni Jacob. Namumula na ang muka niya sa pagpigil ng emosyon. Alam ko naman na nahihirapan din siya eh. Hindi niya magawang pigilan ng mama niya sa kadadada habang si kuya naman nagagalit na rin sa kanya. Wala akong nagawa nang umalis si Jacob. Ni hindi ko man lang naitanong sa kanya kung babalik ba siya sa bahay nila o uuwi siya sa amin ngayong gabi. Nagpasya na lang akong magkulong sa kwarto. Nang mga sandaling yon, papunta na pala si Lola Selina sa bahay. Ruby, si Lola Selina nga pala. Pupunta na rito sa bahay bukas. Tinawagan mo po siya, kuya? Oo, tinawagan ko si Lola. Papasok ako sa trabaho. Wala kang makakasama dito. Kuya, okay lang po ako. Pangako. Okay? Umalis nga ang asawa mo, hindi ba? Gaano ka kasigurado na babalik siya ngayon? May tiwala po ako kay Jacob, kuya. Basta, ako ang masusunod. Papasok ako sa trabaho. Pero kailangan kasama mo si Lola hanggang sa matapos ang leave mo. Tumango na lamang ako at hinayaan si kuya sa gusto niya. Kapag siya kasi ang nagsabi, hindi ako pwedeng tumanggi. Kaya naman naisip kong mag-grocery na lang muna. Umaasa ako na babalik si Jacob sa bahay mamayang gabi. Sakay ng taxi, nagpunta ako sa grocery store. Sinadya kong sa tindahan malapit sa opisina nila Jacob mamili. Habang nangunguha ng mga dilata, namataan ko si Jacob kasamang ilan sa kanyang mga office mates sa labas ng kinaroroonan ko. Siguro pauwi na siya, kaya naman naisip kong tawagan siya. Nakakailang ring lang ang phone niya nang matanaw kong sinagot niya ito. Babe, bakit? Babe, pauwi ka na ba? Lumabas ka na ng opisina? Opisina? Hindi pa eh. May gagawin pa kami. Baka mag-overtime pa ako. Hindi ako kagad nakasagot sa sinabi ni Jacob. Paano? Kitang-kita ko ang pagsisinungaling niya. Nasa labas na siya ng opisina. Bakit sasabihin niyang mag-overtime pa siya, gayong pasakay na nga siya sa kanyang kotse? Hindi ko na natapos ang pamimili at basta ko na lang iniwan ang cart sa loob tsaka ako lumabas. Mabuti na lang, nakapara kagad ako ng taxi bago pa man siya makaalis. Pinasundan ko siya sa driver. Sa bahay kami ni Mama Chona huminto. Kaya naman doon din ako bumaba. Kabado akong pumasok sa bakuran. Naulinigan ko ang pag-uusap nila Mama Chona at Jacob sa bungad pa lamang. Halatang nagpapaliwanagan. Tahimik akong pumuslit sa loob at nakinig. Kung tutuusin, kasalanan mo ang lahat ng ito, Jacob. Sinabi ko na sa'yo na ayoko sa babaeng yon, pero tinuloy mo pa rin ang panliligaw sa kanya. Hindi ka pa nakontento? Talagang pinakasalan mo pa? Ma, bakit naman kailangan mo kong diktahan kung sino ang gusto kong pakasalan? Mahal ko si Ruby. Siya ang buhay ko. Hindi mo siya dapat sinisiraan para magkahiwalay kami. Alam ko naman na lahat ng ginagawa mo, mga paninira lang laban sa asawa ko. Talagang pinagmamayabang mo ang asawa mo? Ano bang meron siya? Hindi ko siya ipinagmamayabang, Ma. Anak mo na siya. Kasal na kami. Bakit kailangan mo pa siyang ipagtabuyan palayo? Hindi ko siya gusto. Huwag mo nang ipilit sa akin ang taong ayaw na ayaw ko. Pinapaalala niya lang ang kamaliang nagawa ng nanay ko noon sa tatay ko. Ma, anong ibig niyo sabihin? Ang mga kagaya ni Ruby, nagsasawa, manlalalaki at kalaunan iiwan ka rin. Lalo na't may konsentidor siyang kuya. Wag na wag mo rin siyang tangkain pang pagtakpan. Alam na alam ko ang ugali ng babaeng yon. Hinuhuli niya ang loob mo dahil paborito ka lang niya ngayon. Natigilan ako nang marinig ang pasinghal na sinabi ni Mama. Ngayon lang niya nilinaw na talagang ayaw niya sa akin. Hindi ko magawang magreklamo dahil may katotohanan naman ang ilan sa sinabi sa akin ng matanda. Ang tungkol sa sinasabi niyang paborito. Inaamin kong minsan sa buhay ko, naging pasaway ako. Kinilala akong playgirl nung high school pa lamang ako pero nagbago na yun. Pinakahuling nobyo ko nga bago si Jacob ay nung high school pa ako. Pero pagkatapos nun, hanggang magkolehiyo at makapagtapos, hindi ko na tinangkapang magpaiyak ng lalaki. Hindi kasi nila alam kung bakit kailangan kong gawin yun eh. Hindi nila alam ang pakiramdam ng tinaboy dahil sa mga anak kami ng patapong tao. Ang mga magulang namin ni Kuya bago namatay, minsan nang naging salot sa lipunan. Ang kasalanan nila, tila man siyang dumikit din sa aming pagkatao.
Dahil dito kaya kami tinaboy at napilitang umalis ng probinsya. Nang pumarito naman kami sa syudad, tinulungan kami ni Lola na isang mangkukulam. May taglay siyang kakayahan na gumawa ng tila ba anting-anting na magagamit namin para hindi kami kamuhian ng mga tao. Pero ginamit ko yun sa kalokohan. Ginamit ko yun para mangakit ng lalaki. Ilan sa kanila, labis akong minahal at muntikan pang ang magpakamatay kaya tinigil ko na ang gawaing yun. Pero hindi ko hahayaang habang buhay nilang siraan ako, lalo na ang biyanan ko. Masyado siyang pakialamera. Dahil doon, lumabas ako sa aking pinagtataguan. Ayos ka rin naman, ma. Ang tagal kong nagtiis sa pagsusuplada mo sa akin. Pero yan lang pala ang problema mo, ang pagiging playgirl ko. Dati? O sige, bastusan na kung bastusan. Pero alam ng anak nyo, malinis akong klaseng babae nang iharap niya sa altar dahil siya ang nakauna sa akin. At alam nyo kung kailan nangyari yon? Pagkatapos pa ng kasal namin. Babe, anong ginagawa mo rito? Hindi ko na masikmura ang ugali ng nanay mo eh. Ano, pagkatapos nito, magpapaawa na naman siya sa'yo na samahan mo? Baka nakakalimutan niya, Jacob. May asawa ka na. Bumubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Please, hayaan mo na muna kaming mag-usap ni Mama. Para saan pa? Para makumbinsi ka niya na layuan ako? Ganun ba? Dapat lang naman na layuan ka niya kasi malandi ka. Dala ng matinding galit, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Walang babalang basta ko na lang siyang sinugod na maski si Jacob, hindi ako napigilan. Nagsigawan naman ang mga kasambahay na noon ay naghahanda ng hapunan kaya naman tuluyan na ngang nagkagulo. Hayop kang babae ka! Wala kang respeto! Manugang lang kita! Talaga ba? Hindi naman ganyan ang turing mo sa akin ah. Sa katunayan wala kang nga ring respeto sa akin eh. Sana po ma, inisip mo na sa mga magulang nagsisimula ang respeto para sa pamilya at sa ibang tao. Dahil kayo dapat ang nagtuturo sa amin ng magagandang asal, hindi yung kabaligtaran. Babe, ano ba, tama na? Tigilan mo na si Mama, awat na! Huwag ka naman magpakita ng dahilan para hiwalayan kita. Dahil sa narinig kong sinabi ni Jacob, biglang sumama ang tingin ko sa kanya. Hindi ako makapaniwala na talagang magagawa niya akong pagsalitaan ng ganun. Umigkas ang kamay ko at malakas siyang sinampal. Alam kong nagulat siya sa ginawa ko, pero hindi nun matutumbasan ang sakit na naramdaman ko nang dahil sa sinabi niya. Ayos ka rin ano? Aayaw ka pa sa gusto ng mama mo, pero yun naman pala talaga ang plano mo? Tarantado ka? Niloko mo lang ako? Babe, hindi ko naman intensyon na... Magsisinungaling ka pa sa akin? Modus nyo na ng mama mo ang manloko ng tao. Mga hayop kayo. Masakit ba? Buti nga sa'yo yan, no? Filingera ka kasi. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Di lumagapak ka rin. Masyadong gwapong anak ko para hayaan kong magtagal sa'yo. Babe naman kasi, sumunod ka pa rito. Ako pa ang sinisisi mo? Kasalanan mo nga kung bakit ako nakarating dito eh. Kasi sinundan kita. Nag-aalala ako sa'yo. Tapos malalaman ko na lang na sinisiraan ako ng demonya mong ina para layuan mo ko? Bakit? Naniwala ba ako? Hindi naman ah. Jacob! Nabanggit mo na ang salitang hiwalayan, hindi ba? Kaya wag mo nang aksayahin pang laway mo sa kapapaliwanag sa akin. Dahil hindi ko naman hahangarin na ipagpilitan pa ang sarili ko sa'yo. Masama man ang loob ko ay sapilitan ko siyang iniwan. Wala na akong pakialam sa kung ano pa ang nais na gawin ni Jacob. Malinaw na talagang mas pinipili niya ang pakialamera kong biyanan. Tutal naman kaya kong mabuhay kahit wala siya. Hindi ko kailangan ng lalaking walang paninindigan. Namumugto ang mga mata ko nang dumating ako sa bahay. Si kuya nasa sofa, hawak ang kanyang cellphone. Kita sa muka ang labis na pag-aalala. Ruby, Diyos ko naman, saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita hinihintay ah. Kuya, sorry po. Shh, hindi mo naman kailangan mag-sorry. Ano bang problema? Sabihin mo sa akin, may nangyari ba? Si Jacob, kuya. Nag-away kami. Sinundan ko siya. Umuwi siya sa bahay ng biyanan ko. Narinig ko ang lahat ng paninira ng tsona na yon laban sa akin. At ano? Mas naniniwala si Jacob sa nanay niya? Sabi niya nagpapakita daw ako ng galaw na magiging dahilan para hiwalayan niya ako. Abahayo pan lalaking yun ah. Nanunubok ba siya, ganon?
Kuya, wag ka nang makisali, please. Advice mo na lang ang kailangan ko. Masyado na po kasing magulo eh. Hindi ko na alam kung ano pang paniniwalaan ko. Alam mo naman na hindi ako papayag na basta ka na lang nilang saktan ng gano'n na lang. Napaiyak na lang ako at mahigpit na niyakap si kuya. Sobrang nasaktan ako sa mga nangyari sa akin ngayong araw. Hindi ko nga alam kung magagawa ko pang ibalik ang tiwala sa sarili ko, lalo na't palagi na lang akong nalalagay sa alanganin. Pinili kong magmukmok sa aking kwarto hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog ako. Tirik na ang araw nang magising ako kaya naman bumangon ako para maligo. Ngayon ko na lang itutuloy ang pamimili sa grocery na hindi ko na ituloy kahapon. Magkasabay pa kami ni kuya na umalis ng bahay. Kuya, magta-taxi na lang ako pa uwi ha. Ayaw na kitang abalahin pa. Sigurado ka? Baka naman mahirapan ka maghanap ng masasakyan mamaya. Kuya, okay lang ako. Kailangan ko din na mapag-isa muna. Kahit nandito ako sa labas, mas nakakapag-isip ako ng maayos. Sige, ikaw ang bahala. Basta wag mong kalilimutan ha. Mamayang tanghali darating si Lola Silina. Kailangan nasa bahay ka na. Opo naman kuya, huwag kang mag-alala, uuwi ako kagad. Sige, mag-iingat ka ha? Hinalikan ako ni kuya sa pisngi bago siya bumusina at pinasibat ang kotse palayo. Ako naman, matamlay na hinila ang cart at sinimulan ng mamili ng stocks para sa bahay. Sa buong durasyon ng pagpila ko sa cashier, hindi na mapalagay ang cellphone ko sa bag. Ring lang ito ng ring pero hindi ko na inabala pang tignan kung sino. Alam ko naman na si Jacob yun. Makikiusap na naman na bigyan ng konsiderasyon ng halimaw niyang mama. Wala akong balak na magpakita ng kahinaan sa kanila kaya hindi ko sinagot ang mga tawag niya. Isa pa, siya ang unang nagbanggit ng hiwalayan. Kaya bakit ko siya uurungan? Pagdating ko sa bahay, nagulat ako nang hablutin ako ni Jacob sa braso. Nang lingunin ko siya, napansin kong yun pa rin ang polong suot niya kagabi. Amoy alak nga lang siya at magulo ang buhok. Babe, please, mag-usap naman tayo. Mag-usap? Bakit naman kita pagbibigyan? Ininsulto mo ako sa harapan ng mama mo ah. Sa tingin mo nakakatuwa ka? Umuwi akong hindi masaya, Jacob. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Babe naman, maawa ka naman sa akin. Ayokong humantong tayo sa ganito. Ayusin na natin to. Wala naman talaga tayong dapat ayusin, Jacob. Ikaw lang naman ang sumira sa magandang samahan na meron tayo. Pakinggan mo naman ako. Hindi ko ginustong sabihin sa'yo ang mga bagay na yun. Ah, so nagpapa-impress ka sa mama mo. Kaya nagawa mo akong siraan na minsan mo nang tinawag na kabiyak ng buhay mo. Eh gago ka pala eh. Pagkasabi nun, malakas ko siyang sinampal. Hinayaan ni Jacob na lumagapak ang palad ko sa pisngi niya. Galit na galit ako. Alam kong pwede siyang mawalan ng focus at gantihan ako. Hindi ko pa naman nakikita kung gaano kasamang magalit si Jacob. Pero tumatak na kasi sa isipan ko noon na kadalasan nananakit na ang mga lalaki kapag nagdidilim na ang mga paningin nila. Kaya alam kong nahihirapan na siyang kontrolin ang kanyang sarili para wag akong pagbuhatan ng kamay. Babe! Ano na? Saktan mo na ako. Diyan ka naman magaling, hindi ba? Alam mong hindi ko kayang gawin yan sa'yo. Talaga lang ha? Hayop ka! Ang kapal ng mukha mong puntahan ng kapatid ko! At isang malakas na suntok ang halos dumurog sa mukha ni Jacob. Napasigaw ako. Sinubukang awatin si kuya, ngunit hindi man lang nagawa ni Jacob ang lumaban. Hinayaan lang niya si Kuya Rafael na saktan siya hanggang sa bumagsak siyang duguan sa semento. Wala sa sariling napatingin ako sa kasama niyang ginang, si Lola Silina, suot ang signature dress niyang kulay lila na kupasin. Maraming burloloy sa katawan at may hair clip pa na kulay lila din. Alam kong masyado siyang baduy sa kanyang forma pero yun na talaga ang ayos niya noon pa man at favorite niya ang kulay lila. Sabay naming inawat si Kuya Rafael na noon ay galit na galit. Ang mga kapitbahay naman na nakasaksi, tumawag na ng mga tanod para maihatid si Jacob sa pinakamalapit na ospital. Ruby! Apo! Lola! Nandito ka la! Oo, Apo. Sinundo na ako ng kuya mo sa bus terminal. Huwag ka nang umiyak ha. Nandito na ako. Halika na Rafael, pumasok na tayo sa bahay.
Tama na yan. Bugbog sarado na ang asawa ni Ruby. Umiiyak na kumalas ako sa pagkakayakap kay Lola at lumapit kay Jacob. May malay pang lalaki pero malamang nangihina na sa sobrang pagkahilo. Bago pa man ako tuluyang makalapit sa kanya, pinigilan na ako ni Kuya. Huwag na huwag mong lalapitan ng walang modong lalaking yan. Hayaan mo siya. Pero Kuya, Ano, Ruby? Makikinig ka sa akin o hindi? dumagundong ang boses niya sa halos buong kalye kaya naman napapahiyang nilayuan ko si Jacob. Napaiyak ako nang sinubukan niyang abutin ang kamay ko pero ako na lang ang umiwas. Napuno ng sindak ang buong pagkatao ko lalo na't isang malaking iskandalo ang kinasangkutan ko. Ano na lang ang sasabihin ko sa mga nagtatanong ng mga kakilala? Binugbog ni Kuya ang asawa ko dahil sa pakialamera kong biyanan? Nang makapasok kami sa bahay, tila ba teenager ako na pinagbawalan ni Kuya na sumilip man lang sa labas ng kalsada. Hindi siya pumayag na makita ko kung sino ang nagdala kay Jacob sa ospital. Nasasaktan ako dahil kinailangang mangyari ang mga bagay na ito sa amin. Nahahantong kami sa pagkakasira dahil lang kay Mama Chona. Walang kangiting-ngiting umakyat si Kuya Rafael sa kwarto niya. Gusto ko man siyang kausapin, alam kong hindi ko pa magagawa yun sa ngayon. Baka kasi kami naman ang magkasagutan. Apo, pagpasensyahan mo na muna ang kuya mo, ha? Naiintindihan ko naman kasi ang pinagdadaanan ninyo. Pero sana isipin mo rin na ginagawa ito ng kuya mo para protektahan ka. Dadalawa na lang kayo sa mundo. Alam mo naman na wala nang ibang pwedeng magtulungan kundi kayong dalawa lang. Naiintindihan ko naman po yun, Lola. Hindi ko lang po maiwasang malungkot eh. Lalo na kapag naaalala ko na ang kaguluhang ito, nangyari lang naman dahil sa biyanan ko. Lahat na lang ng desisyon naming mag-asawa, pinakikialaman niya. Alam ko yon, iha. Kaya nga ako naparito. Ano, gusto mo bang turuan ko siya ng leksyon? Sino po? May iba pa ba tayong pinag-uusapan ngayon? Eh di syempre ang biyenan mo. Paanong leksyon po bang ituturo niyo, Lola? Basta iha, secret. Lola, secret po, hindi secret. Tsaka wag mo na pong ilihim sa akin ang binabalak niyo. Sana naman po sabihin niyo po sa akin. Apo, naniniwala ka ba sa kulam? Kulam? Seryoso po ba kayo, Lola? Meron pa po bang ganong gawain sa mga panahong ito? Oo, iha. Lahat ng mga kababalaghang akala natin ay kathang isip lamang ay totoo. Paano po? Halika, samahan mo ko sa silid na tutuluyan ko. Tumango ako at inalalayan si Lola papunta sa kwarto na tutuluyan niya. Nang makapasok siya sa kwarto, inutusan niya ako na ilabas ang mga gamit niya sa bag na dala niya. Diyos ko, La, ano po ang mga ito? Bakit may manika at karayom? May mga langis at kung ano-anong gamit na nakikita ko nun sa telebisyon na ginagamit ng mga mangkukulam. Tama ka, iha. Mga gamit nga ito sa pangungulam. Pero Lola, paano kayo nagkaroon ng ganyan? Minana ko ito sa aking ina, iha, at ipamamana ko sana sa inyong ama. Kaso lang namatay ang anak ko, kaya hindi ko naipasa sa kanya ang kaalaman at mga kagamitan. Nakakatakot naman po yata yan. Hindi naman sa ganoon, iha. Ginagamit ko lang ang pangungulam sa mga taong hindi natuto ng leksyon, sa mga taong kagaya ng iyong biyanan. Ibig niyo pong sabihin, kagaya ng mga nasa pelikula, kaya niyong bigyan ng karamdaman ng mga taong hindi gumagawa ng kabutihan? Oo, iha. Kayang-kaya. Kaya ano, papayag ka? Hindi po ako mapakali eh. Baka naman po mamatay si Mama Chona. Ang sa akin lang naman, mapagtanto lang niya kung ano ang mga kasalanan niya. Wala ka bang tiwala sa akin, apo? Siyempre po, Lola, malaki ang tiwala ko sa inyo. Kung ganon, pagbigyan mo na ako, apo. Wala din namang mawawala kung susubukan natin, hindi ba? Sa bagay po, ano po bang gagawin ko? Kailangan natin ng personal na kagamitan ni Chona. Ano, kaya mo bang makahanap nun?
Opo, Lola. Pwede akong kumuha. Pero kailangan ko pong pumuslit sa bahay nila Mama Chona. Balita ko, nasa ospital naman si Jacob. Malamang naroon din si Chona. Hayaan niyo po. Hindi ko po patatagalin ang paghihintay niyo. Pupuslit po ako doon. Paano po si Kuya? Baka humarang siya. Huwag kang mag-alala, iha. Alam ng kuya mo ang gagawin nating ito. Ang totoo niyan, siya pa nga ang nagsabi sa akin na turuan ko yun ng leksyon. Totoo po ba? Nakakatakot din naman pala si Kuya. Ginagawa lang niya ang nararapat para protektahan ka na nag-iisa niyang kapatid. Napatango na lamang ako sa sinabi ni Lola. Alam ko naman na mahal ako ni Kuya. At mukhang interesting nga ang binabalak ni Lola na kulamin ang biyanan ko. Kaya naman bago gumabi, nagpunta ako sa bahay nila Mama Chona. Kagaya ng inaasahan, walang tao sa buong kabahayan. Wala sina Mama Chona at Jacob. Sigurado ko, nakaabang ngayon ang magaling kong biyanan sa anak niyang nakakonfine sa ospital. Mabilisan akong pumasok. Mabuti na lang at may spare key ako sa pinto ng bahay. Kahit halos ilang linggo lang akong nakatira sa tahanan yun, kabisado ko na ang mga kwarto at bawat sulok ng tahanan. Sa kwarto ni Mama Chona ako kagad nagtungo. Kinolekta ko ang lahat ng mga bagay na pwede naming magamit laban sa ginang. Mga buhok, kuko at pinag-inuman na baso. Pati litrato at pinaghubarang damit dinala ko na rin. Pagdating sa bahay, nadatnan kong naghahapunan sina Lola at Kuya. Medyo magaan na ang bukas ng mukha ng aking kapatid, kaya naisip kong lumapit na sa kanya. Magandang gabi po, Kuya. Saan ka nagpunta, Ruby? Kumain ka na ba? Halika na, saluhan mo na kami. Sorry po kung natagalan ako sa pag-uwi, Kuya. May mga inasikaso lang po kasi ko eh. Ayos lang, Ruby. Pasensya ka na nga pala kung naging masama ang mood ko kanina, ha? Ayos lang po yun, Kuya. Hindi ko naman po iniisip ang mga bagay na yun eh. Nalulungkot lang ako kasi nakahanda pala akong iwanan ng asawa ko kapag gusto niya. Sa tingin mo ba papayagan ko ang gusto niya? Alam mo naman na bago pa man siya makagawa ng hakbang para hiwalayan ka, sisiguruhin kong mamamatay muna siya. Kaya nga narito si Lola eh. Siya na ang tatapos sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang sirain na magandang pananaw natin sa buhay. Kuya, naririnig mo ba ang sarili mo? Ayoko pong may mamatay. Tama na yan. Huwag na nga kayong magtalo pa. Wala ring mangyayari kung mas pipiliin nyo ang magtalo kaysa magkaintindihan. At saka iha, walang mamamatay. May punto naman si Lola eh, kaya hindi na ako nagsalita pa. Ang nais ko lang ng mga sandaling yon, maisagawa ang ganti ko sa mga pananakit sa akin ng biyanan ko. Pagkatapos naming kumain, sumama ako at si Kuya Rafael sa kwarto ng lola namin. Kami ang nagsilbing tagalagay ng kandilang itim sa tamang pwesto. Nagdikit kami ng mga orasyong gawa ni Lola, mga simbolo na nagbibigay ng malakas na kapangyarihan. Kailangan manatili lang kayong malapit sa akin para sakali man mahawakan ko kayo at mailayo sa natitiyak na kapahamakan. Sige po, Lola. Okay naman po sa amin ang ganito. Paano? Magsiupo na kayo. Habang isinasagawa ko ang ritual, wag na wag kayong bibitiw ng kamay. Ikaw, Rafael, ipwesto mo ang damit ni Chona dito sa gitna ng bilog. Masusunod po, Lola. Pumwesto na nga kami at magkahawak kami na tatlo. Nakapikit ang mga mata ko pero naririnig ko ang mga dasal na binibigkas ni Lola Selina. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng ritual yun pero napansin ko may nagbago sa klima ng paligid. Lumamig ng husto at umihip ang malamig na simoy ng hangin mula sa kung saan. Napadilat ako. Patay na ang ilaw sa loob ng kwarto. Ang tanging nagbibigay ng liwanag sa amin ay ang iilang nakasinding itim na kandila. Ang totoo po niyan, first time kong isagawa ang ritual na to. Ni wala akong ideya na alam ni Kuya ang mga ginagawang ito ni Lola dahil mukhang sanay na sanay siyang sundin ang bawat utos ng aming abuela. Kahit abala ako sa kaiisip, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba sa paligid. Nariyang nangangalay ako, nangangati at parang may bumubulong sa tenga ko. Basta hindi ko maipaliwanag.
Kapag sinusubukan ko namang gumalaw, sinasaway ako ni kuya. Wag na wag kang gagalaw. Hindi na halos si Lola ang kaharap natin. Sinasapian na siya. Ano? Di kuya, mas kailangan natin siyang pigilan. Hayaan mo si Lola. Alam niya ang ginagawa niya. Kapag inabala mo siya, hindi natin magugustuhan ang mangyayari sa kanya. Kaya wag ka nalang maingay. Maghintay pa tayo ng mga ilang sandali. Maya-maya, bumitiw sa amin si Lola. Halos takasan ako ng kaluluwa nang dumilat ang kanyang mga mata. Purong itim lang yon at animo hindi niya kami kilala. Pero dahil nakinig ako kay kuya na wag muna akong gagalaw, tuluyan na nga akong naistatwa sa labis na takot. Nakita kong dinampot niya ang pinaghubarang damit ni Mama Chona. Ipinuwesto yun sa harapan ng kinauupuan niya. Kinuha ang punyal at sinugatan ng palad. Habang ginagawa yun, may inuusal siyang hindi ko maintindihang mga kataga. Pinatakan niya ng sariling dugo ang damit. Ilang sandali pa, animo nakarinig ako ng sari-saring boses na nagsisigawan. Para silang pinaparusahan, may mga nagkakatuwaan naman at may pumapalahaw. Halos mabingi ako na umabot sa puntong nilingon ko na si kuya tsaka sinabi ang aking saloobin. Kuya, natatakot po ako. Huwag kang matakot, Ruby. Masasanay ka rin. Hindi mo dapat kinatatakutan ng kaalaman na kailangang ipasa din ni Lola sa atin sa takdang panahon. Ibig bang sabihin, kuya, gusto mo ring maging mangkukulam? Wala naman tayong magagawa, Ruby. Nakasulat na ang kapalaran natin sa ating palad. Kahit gaano pa nating gustong iwasan ng mga bagay-bagay, kusa itong darating sa atin dahil parte na to ng ating pagkatao. Di ako din magiging mangkukulam? Natataranta kong tanong. Kahit minsan, hindi ko naisip na pwede kong humantong sa ganito, ang maging isang mangkukulam. Ganun na nga. Wala naman ibang pwedeng magmana nun kundi tayong dalawa lang. Hindi ko po alam kung mapapayagan ko pong magmana ng mga bagay na kinalaman sa mahika ng kadiliman. Hindi ko kasi kayang makitang sarili kong may hawak na manika eh. Tapos tinutusok-tusok ng karayom para masaktan ng sinumang nais kong saktan. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kasing lagim ng iniisip mo maging isang mangkukulam. Saka pwede mo naman gamitin lang ang kakayahan mo kapag kinakailangan lang, hindi ba? Hindi ako sumagot at muling ibinaling ang tingin sa ginagawa ni Lola. May hinugot siyang salamin sa bag niyang dala. Salamin na kasing liit lang ng palad pero may nakikita akong nakaukit na mga katagang hindi ko maintindihan. Pinatak niya rin ang dugo niya sa salamin tsaka niya ito inilapag. Ang damit na may bahid na ng dugo, tinapat niya sa apoy ng nakasinding kandila. Namangha ako nang makitang kay bilis nitong kinain ng apoy. Naglalagablab habang sa tuluyan ng maging abo. Grabe, ang lupit naman ni Lola. Huwag kang maingay. Baka pagalitan niya tayo. Ano ba kasi ang eksaktong ginagawa ni Lola, kuya? May ikukulong siya sa salamin na yan. Ha? Posible ba yun? Walang imposible sa kakayahan ng mangkukulam. Tinipon ni Lola ang abo at tila pulbo na pinahid sa makinis na salamin. Ilang sandali lang, naramdaman kong muling lumamig ang temperatura ng paligid. Ang nakabibinging katahimikan ay napalitan ng nakakangilong ingay na animo nanunuot sa aking pandinig. Nakakabingi. Ano bang nangyayari? Maghawak kamay ulit tayo mga apo. Malapit ko nang mapagtagumpayan ang ginagawa natin. Kuya? Shh! Kumalma ka. Huwag mo nang igalaw masyado ang kamay mo. Baka makabitiw ka at hindi pwedeng mangyari yun. Naiintindihan ko po, kuya. At natapos na nga ang ritual na isinasagawa ni Lola Selina. Taimtim pa siyang umusal ng panalangin bago muling tinipon ang natitirang abo ng damit na may patak na dugo ng mangkukulam. Isinilid yon sa isang botelya tsaka itinago ang salamin sa kahon. Iha, alam kong delikado ang paglapit mo kay Chona, pero kailangan mong lumapit sa kanya. Kailangan mong mapainom ang natitirang abo mula sa sinunog na damit. Sa pagkakataong ito,
Magsisimula na siyang apektuhan ng mga bagay na balak kong gawin sa kanya. Magkakaproblema siya sa mga panaginip niya. Idadaan po ang kulam sa panaginip? Ganon na nga, kaya kailangan mong mapainom ang nasabing abo. Siguraduhin mong mauubos niya. Naiintindihan mo ba, Apo? Opo, Lola. Ihahatid na kita sa ospital, Ruby. Pwede kitang samahan. Talaga ba, Kuya? Kung ganun, hindi ako tatanggi. Kailangan ko po talaga ng kasama. Baka kasi magkagulo na naman eh. Alam niyo naman po si Mama Chona, masyadong bungangera. Huwag kang mag-alala. Gagawa natin ang paraan ng pagpapainom sa kanya ng abo na yan. Magkasama nga kami ni Kuya na nagpunta sa ospital. Mabuti na lang may mga kakilala siya. Nagawa niyang magpanggap bilang isang nurse at nagkunwaring hahatdan ng rasyon ng mga pasyente sa bawat ward. Sa isang private room naroon ang aking asawa. Hindi naman siya nakilala ni Mama Chona dahil naka-face mask siya. Binago niya rin ang tono ng boses niya. Una akong pumasok at kasunod si Kuya na may tulak-tulak na trolley kung saan nilalagay ang mga pagkain. Sinadya niyang gawing 2 ang tubig para mainom ni Mama ang isa. May inutusan din daw kasi siyang bumili sa kantin na inagaw na lang ni Kuya para mailagay namin ang abo. Si Kuya din ang nag-abot nun sa kanya. Good evening, ma'am. May pagkain po para kay Sir Jacob. Salamat. Pakilagay mo na lang dyan. Ito na ba ang pinabili kong tubig? Yes, ma'am. Yan na po. Tumango siya at malalaking lagok ang ginawa sa tubig. Nakaramdam ako ng kaginhawahan nang masigurado kong naubos niya ang laman ng lalagyan. Umirap si Mama Chona at pinalabas si Kuya. Hindi niya ako kagad napansin dahil hindi pa ako tuluyang nakakapasok. Pero nang makita niya ako, naningkit ang mga mata niya. At ang kapal din naman ang mukha mo para magpakita rito? Makapal? Sino ba ang nag-udyok sa kanya na hiwalayan ako? Hindi ba kayo? Wala ka talagang galang na babae ka? Kasalanan niyo naman talaga kung bakit ako nagkakaganito eh. Sinira niyo ang magandang pagsasamahan namin ni Jacob. Ang dami mong sinabi, lumayas ka na! Tinangka niya akong saktan ngunit hindi na niya naipagpatuloy. Tumirik na lang bigla ang kanyang mata at hindi na kagad nakapagsalita. Umurong ang kanyang dila at nahirapan siyang huminga. Anong ginawa mo sa akin? Anong nangyayari? Bakit? Mukha bang may ginawa ako sa inyo? Hayop ka! Hayop! Hindi na muling makasigaw si Mama. Bumagsak siya sa sahig kasabay ng pagkakagising ni Jacob. Gulat na gulat ang aking asawa nang makita ang pagkawala naman ng malay ni Mama Chona. Hindi siya makapaniwalang lumingon sa akin. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Tila ba sumama ang kanyang tingin. Anong ginawa mo? Sinaktan mo si Mama. Bakit mo nagawa sa kanyang bagay na to? Wala akong ginawa. Nakikita mo bang tinulak ko siya? Hindi. Inosente ko. Bakit, Ruby? Hindi ka pa ba nakukontento sa ginawa ng kuya mo sa akin? Pati mama ko sinaktan mo. Kayo ang nagpasimula ng gulong ito. Hindi tayo magkakaproblema kung hindi mo na lang sana kinonsinti ang mama mo. Baka wala tayo dito ngayon. Siguro narinig ni Kuya Rafael ang ingay na ginawa namin sa loob ng silid kaya naman pumasok siya sa kinaroroonan namin. Nakabihis na si Kuya kahit papaano. Nawala na ang kaba sa dibdib ko sa pag-iisip na baka mabuking ang kung ano man na ginawa namin. Anong nangyayari rito? Isa ka pa! Hindi mo man lang pinigilan ng kapatid mo! Umalis na kayo! Alis! Oo, aalis talaga kami. At kahit kailan, hindi ko nagugustuhin pang makipagbalikan sa'yo. Umiiyak na iniwan ko si Jacob at ang walang malay niyang ina. Nakasunod naman si Kuya sa akin. Habang papunta sa parking lot, hindi ko na napigilan pang magmura at magwala. Halos maglupasay ako sa maalikabok na sementong sahig. Ruby, kumalma ka. Napaka-unfair nila, Kuya. Ako na nga ang sinaktan. Ako pang pinagbibintangan niya na may kasalanan. Hindi ko siya mapapatawad. Sila na lang ng mama niyang magsama. Huwag ka nang umiyak, Ruby. Alam kong masakit para sa'yo ang ginawa ng asawa mo. Pero nagawa ko na siyang saktan. At para sa akin, pampagising na yun sa kanya para mapagtanto ang mga mali niya.
Di bale, makakarma din ang mag-inang yan. Magsisisi sila sa kanilang ginawa. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Kahit papaano, napagaan ng mga payo ni Kuya ang nararamdaman ko. Magkasama kaming umuwi sa bahay. Pagdating namin doon, naabutan namin si Lola na tawa ng tawa. Kaagad ko siyang pinuntahan habang nagpapark si Kuya ng sasakyan. Lola, ano pong nangyayari? Nagtagumpay tayo, iha. Nagawa nating maipasok sa katawan ni Chona ang orasyon ng kulam. Talaga po, Lola? Paano niyo po nalaman yun? Sa pamamagitan ng salamin, apo. Iniabot ni Lola sa akin ang salamin na kanina lang naging kasangkapan ni Lola sa pagsasagawa ng ritual. Nanlaki ang mga mata ko. Mistulang telebisyon ang salaming yun habang pinagmamasdan ko sina Jacob at Mama Chona na nagkakagulo sa ospital. Nakakamangha! Paano niyo nagawa yan, Lola? Nakalimutan mo na ba ang ginawa natin kanina, apo ko? Makikita natin sa salaming ito ang mga ginagawa ni Chona. Kaya natin siyang guluhin kahit natutulog siya. Kaya nating gumawa ng mga bagay na siguradong ikasisindak niya. Tignan mo ito, ha? Bibigyan kita ng halimbawa. Gamit ang salamin, hinawakan ni Lola Selina ang refleksyon ni Mama Chona. Hinawakan ang buhok ng ginang at saka bumulong. Malalagas ang buhok mo. At nahintakutan ako. Nakaramdam lang ng pananakit ng ulo si Mama Chona, tsaka nakitang dahan-dahang nalalagas ang mga buhok niya. Natutup ko ang aking bibig at napaatras. Nangyari na nga ang kanyang ibinulong. Paano yun naging posible? Dala ng kuryosidad, hiningi ko kay Lola ang salamin at ako naman ang sumubok. Sinubukan kong bumulong na kagatin niya ang mga daliri niya at hayun, nagkatotoo nga. Si Jacob ang nakakonfine sa ospital pero si Mama Chona ang nawawala ngayon sa katinuan. Aminado ako, Miss Winnie. Natakot ako kanina pero ngayon, pakiramdam ko, kaya ko nang kontrolin ang lahat ng taong nasa paligid ko. Kaya ko silang manduhan at hindi nila ako maluloko sa bawat hakbang na gagawin nila. Kahit saan pa magpunta ang babaeng yan, makikita mo pa rin siya. Sa banyo, sa labas ng bahay, o kahit saang lupalop ng mundo man siya magtago. Wala siyang panama sa kakayahan natin na mahanap siya. Ang galing naman po, Lola. May mahiwagang salamin tayo. Hindi mahiwaga ang salamin, apo. Nasa uri ng orasyon yon na kailangan nating isagawa. Naiintindihan ko po, Lola. Pero napakaganda pa rin po talaga. Alam kong hindi mo nagustuhan ang nalaman mong isa akong mangkukulam. Pero gusto ko lang sanang ipaliwanag sa'yo na hindi ko naman ito ginagamit sa mga taong walang kasalanan, apo. Ang sa akin lang, ayoko naman na may naaapi, kamag-anak ko man o hindi. Mahirap mabuhay ng walang kakampi sa mundo. Ang pangungulam lang ang tanging meron ako. Ibig pong sabihin, hindi nyo naman po talaga intensyon na ipaghiganti ako kay Mama Chona? Iha, nanay mo na si Chona kasi kasal na kayo ni Jacob. Habang nasa proseso tayo ng pakikipagtalo sa kanila, kailangan nating tignan kung dapat ba natin silang patawarin o iwasan na lang at layuan. Ayokong konsintihin ka. May masama ka man na ginawa o wala. Mahal na mahal kita, apo. Pero naniniwala ako na malaki ka na at alam mo na ang tama sa mali. Kaya mo nang timbangin ang mga bagay-bagay. Payakap nga po, Lola. Ang dami niyong magagandang asal na naituro sa akin. Nasa ganoong posisyon kami nang pumasok naman si Kuya Rafael sa aming kinaroroonan. Kaagad kong nakita ang pagsilay ng matamis na ngiti sa kanyang labi. Tuloy pati si Kuya, sinama na namin ni Lola sa yakapan. Mukhang naglalambingan kayo kanina pa, ha? Kuya, hindi ka dapat nagsiselo sa amin ni Lola. Mahal na mahal ka naman namin eh. Tsaka salamat po pala sa pagtatanggol mo sa akin, Kuya, ha? Wala yun, Ruby. Lahat naman talaga'y gagawin ko para sa'yo. Ganyan kita kamahal.
Ang swerte ko kasi may mga taong nagmamahal sa akin. Maswerte ko sa inyo, kuya, lola. O siya, wag na tayong magdrama pa. Malalim na ang gabi. Malayo ang pinanggalingan ko at gusto ko nang matulog. Sige po, lola. Iiwan ka na po muna namin dito. Magpahinga na po kayo. Salamat, mga apo. Dinala ko ang salamin sa aking kwarto. Doon ko sinuri ang kakaibang bagay na yon. Para siyang CCTV pero mas mahiwaga pa ang salaming yon kesa sa nabanggit ko. Tunay ngang nag-i-exist pa ang mga itim na mahika sa panahon ngayon. Nakahiga ako sa aking kama nang may maisip akong kalokohan. Ginamit ko na naman ang salamin para takutin ko si Mama Chona. Hindi ko nga lang inaasahan na magsasalita din si Mama Chona sa loob ng salamin. Tila ba natataranta? Chona! Chona! Bakit bang sama ng ugali mo? Pinaiyak mo ang nag-iisang manugang mo! Magbabayad ka! Kakarmahin ka! Wag naman po! Wag! Maawa kayo sa akin! Bakit ba naririnig kita sa diwa ko? Sino ka ba? Ako ang iyong konsensya at oras na magpakita ka pa ng kasamaan, tatapusin na kita! Sa tagal ko nang gumagawa ng mga ganitong bagay, bakit ngayon pa ako kinarma? Bakit? Ma, ano po nangyayari sa inyo, ma? Tama na po. Anak, nagkamali ba ako ng ginawa ko kay Ruby? Talaga bang masama akong biyanan? Ang totoo, ma. Mabait si Ruby. Nalulungkot ako sa sinapit ng relasyon namin pero hindi ko kasi siya masisisi. May ambag tayo sa pagkakagulo namin ng asawa ko. Mahal ko si Ruby, ma. Nasasaktan man ako sa pagpapakita niya ng galit sa akin. Hindi naman kita magawang talikuran. Mababaliw na yata ako, anak. Gusto ko lang naman na makapag-asawa ka ng matinong babae. Ma, matinong babae ang asawa ko. Pero ngayon na itinaboy ko na siya. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya mababawi. Alam kong galit na siya sa akin. Lalong hindi ko na siya malalapitan dahil galit sa akin yung bayaw ko. Hindi ako nakaimik sa narinig kong pinag-usapan nila Jacob at Mama Chona. Wala din akong maramdamang konsensya. Pakiramdam ko, tama lang ang ginawa ko sa kanila. Lumipas ang mga araw, hinayaan kong makulong ang diwa ni Mama Chona sa sumpa ng salamin. Hindi ko siya pinatulog, palagi ko siyang binibigyan ng bangungot. Binubulong ko sa salamin na habulin siya ng masamang tao o minsan naman bigyan siya ng nakakadiring karamdaman sa panaginip. Nagresulta yon sa pagkahulog ng katawan ni Mama Chona. Namayat siya at nanghina, namumutla. Kahit nung makalabas na si Jacob sa ospital, hindi na rin siya maiwan. Wala na kasi sa mga kakilala niya ang nagtsatsagang lumapit sa kanila. Kumalat ang chismis na masamang biyanan si Mama Chona. Apo, madalas kitang makitang nakatanghod sa salaming yan. Ano, hindi pa ba oras para mapatawad mo na sila? Hindi ko nga po alam, Lola eh. Nakikita ko ang paghihirap nila sa salamin. Alam kong naging miserable ang buhay nila. Tignan niyo po si Mama Chona. Wala na siya sa ayos oh. Ni sa pagtayo, kailangan pa niya ng alalay. Halos wala na siyang lakas. Masahol pa kasi sa sumpa ang ginawa natin sa kanya. Alam mo kung bakit apektado ang biyanan mo? Dahil malaki ang kasalanan niya sa'yo. Nalulungkot lang ako kasi kailangan niyang saktan ng manugang niya para lang ikumpara ako sa mga babaeng mas gusto niyang makatuluyan ng anak niya. Hindi man lang nila inisip na nasasaktan ako sa mga pinakakawalan nilang salita. Si Jacob naman, mahal daw ako pero hindi naman magawang manindigan para sa aming dalawa. Masinghalan lang siya ng mama niya, tumitiklop na. Ganyan din ang nangyari sa biyanan ko noon, iha. Naranasan nilang maghirap dahil nang api sila ng manugang. Kayo din po bang nagpahirap sa biyanan niyo? Ang mga magulang ko, apo. Ginawa nila yon dahil binubugbog ako ng lolo mo. Pero sa tulong ng kaalaman nila sa mahikang itim, nagawa nilang baguhin ang buhay ko. Hindi ko nga po alam kung magbabago pang buhay ko, Lola. Nasasaktan ako. Bigyan mo ng pagkakataon, apo. Bilib nga ako sa iyo eh. Matapang ka. Pinili mong magmahal at masaktan. Tignan mo ang kuya mo.
Ayaw niyang magmahal dahil natatakot siyang masaktan. Alam mo bang minsan ko na siyang napagsabihang duwag? Galit na galit sa akin ang kuya mo noon. Pero ipinaintindi ko sa kanya na ang pagmamahal at ang pasakit, parte yun ng buhay. Hindi na natin yun maitataboy pa. Hindi naman po makwento si kuya sa love life niya eh. At saka wala naman po ako nababalita ang nililigawan niya. Aba, teka lang. Ako ba ang pinagchichismisan nyo? Kuya, usapang pambabae lang to, no? Huwag ka nga munang makinig. Narinig ko ang pangalan ko eh. Aba, masama yung ginagawa nyo ah. Nagsasalita kayo at pinag-uusapan ng walang kalaban-laban na tao. Ang OA mo talaga, kuya. Siya nga pala, si Jacob, gusto kang makausap. Ilang beses nang pabalik-balik sa opisina ko eh. Ayun, nakatikim ulit ng suntok galing sa akin. Kuya, hindi mo dapat na ginawa yun. Tsaka hindi ko nakita sa salamin ang ginawa mo ah. Tulog ka nang mangyari yun, Apo, kaya hindi mo nakita. Ako ang nakasaksi. Sapul sa ilong ang asawa mo. Kuya naman, ilang beses mo na siyang sinaktan eh. Para magtanda. Aba, hindi libre ang pananakit sa kapatid ko ah. Kailangan nila magbayad. Saka alam ko naman na hindi pa yun ang huli naming pagkikita. Malamang kukulitin na naman niya ako eh. Gusto kanyang makausap para maayos ang lahat sa pagitan nyo. Natatakot po kasi ko, kuya. Paano na lang kapag nakisawsaw na naman ang mahadera kong biyanan? Hindi naman siguro. Basta wag lang silang magkakamaling saktan ka. Ipakukulong ko talaga mag-inang yan. Dahil sa narinig kong sinabi ni kuya, alam kong hindi siya nagbibiro. Kailangan ko nang kausapin si Jacob para magkaroon naman ng linaw ang tungkol sa aming dalawa. Nakipagkita ako sa kanya sa isang restaurant. Bakas ko sa mukha niya ang pagkabalisa pero kahit alam kong nagiging miserable na sila, hindi ako nagpakita ng awa. Ano bang kailangan mo? Ruby, miss na kita, babe. Ano na naman bang drama to? Sa tingin mo ba nakakatuwa? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa pagkakamali ko, babe. Minsan na ako nagpadala sa mga kalokohan ni Mama at alam kong hindi yun tama. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon na makabawi sa lahat ng pagkukulang ko. Bakit pa? Nasaktan mo na rin naman ako eh. Bakit hindi na lang tayo maghiwalay? Yun din naman ang gusto ng pakialamera mong ina, hindi ba? Napayuko si Jacob. Alam kong umiiyak siya pero hindi ako nagpakita ng awa. Hinayaan ko siyang lumuha na pinagtitinginan pa ng maraming tao. Ilang sandali pa, napansin kong may lumapit sa amin. Isang ginang na nakasakay sa wheelchair. Kailan lang nang huli kaming magkita pero batid kong kay laki na ng kanyang pinagbago. Iha, Ruby, alam kong huli na pero sana mapatawad mo ko sa aking mga nagawa. Talaga, Ma? Ngayon pa? Bakit kailangan yung humingi ng sorry sa akin? Dahil may sakit na kayo? Ano, may taning na ba ang buhay nyo? Wala kayong kasalanan, Ma. Ang anak nyo ang dapat sisihin dito. Alam nyo kung bakit? Dahil nagpakasal siya sa isang walang kwentang babaeng kagaya ko. Babe naman, hindi totoo yan. Huwag mo naman sanang hilahin pababa ang dignidad mo. Kami ang may kasalanan, ako. Dahil hindi kita naipagtanggol kay Mama. Malaki ang kasalanan ko sa inyo, mga anak. Hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon na maging masaya. Hindi ako nakontento. Masyado akong naging matapobre kahit ang totoo. Wala din naman akong binatbat. Nang marinig ko ang mga sinabi ni Mama, doon na ako nagsimulang umiyak. Hindi ko alam kung sinasadya ba nila akong konsensyahin dahil talagang nalulungkot ako. Hindi ko na napigilan si Mama Chona nang lumapit at kahit hirap, pinagulong ang kanyang wheelchair tsaka bumaba. Napasinghap ang mga taong nasa restaurant nang makita nilang lumuhod sa harapan ko ang aking biyanan. Hindi nyo kailangan gawin yan. Hindi ako Diyos na kailangan yung luhuran. Babe, patawarin mo naman kami, pakiusap. Naiintindihan ko kung hindi mo pa magagawang ipagkaloob sa akin ang kapatawaran mo. Pero sana mag-usap kayo ni Jacob. Ayusin niyo ang mga bagay-bagay. Sana ayusin niyo ang inyong relasyon. Aminado kong nagkamali, pero hindi ko kayo susukuan, Iha. Inalalaya ni Jacob ang mama niya at muling pinaupo sa wheelchair.
Hindi na ako naghintay ng ilang sandali pa. Mabilisan ko silang tinalikuran. Wala akong pakialam kung tawagin man akong masama at manhid ng ibang nakakita sa kanilang ginawa. Tutal naman hindi nila alam ang mga pinagdaanan ko Makuha lang ang loob ng maldita kong biyanan. Tinutuo nga ni Mama Chona ang kanyang mga sinabi. Siya na ang kumukumbinse kay Jacob na magiging okay lang ang lahat sa pagitan namin. Nakikita ko naman ang pagpupursige ng aking asawa na mapatawad ko siya. Minsan sinusundo niya ako sa bahay at hinahatid sa trabaho. Tuwing lunch, dumadalaw si Mama Chona at hinahatdan ako ng masasarap na putahing luto niya. Hindi ko pa man sila normal na napapatawad, nakikita ko ang pagbabago nila. Kaya naman kinausap ko si Lola Selina na iatras na at bawiin ang kulam na ibinigay kay Mama Chona. Simula kasi nang magkasakit ang ginang, hindi na siya humiwalay sa wheelchair niya. Sa katunayan, may kasambahay siyang kasama sa tuwing pinupuntahan niya ako sa opisina. Iha, sigurado ka ba sa desisyon mong yan? Sa tingin mo ba hindi na niya gagawin ulit ang pananakit niya sa'yo? Mukhang hindi na po, Lola. Malakas ang pakiramdam ko na nagbago na po siya. Alam mo, Apo, hindi lang sila ang nagbago. Pati ikaw, napansin kong nagiging mapagkumbaba ka na rin. Natutuwa ako na pati ikaw may mga natutunan ng aral sa pangyayaring ito sa buhay mo. Tama yan, Ruby. Marunong ka na makiramdam sa mga taong nasa paligid mo. Kuya naman parang hindi mo binugbog si Jacob. Ilang beses kaya siyang umuwi sa kanila na may black eye. Iba naman ang issue naming dalawa Saka alam kong hindi siya magrereklamo. Takot niya lang sa akin. Ngumiti ako sa tinura ni Kuya. Alam ko naman na hindi kami masasamang tao kagaya ng una kong tinuran. Lahat kasi tayo may taglay na kabaitan, Miss Winnie. Nagkakamali lang talaga tayo sa pagdesisyon, hindi man sa lahat ng pagkakataon pero napapanahon. Sa huli, nagpasya akong patawarin sina Mama Chona at Jacob. Binigyan ko ng pagkakataon ang pagbuo namin ng pamilya kasama ang kanyang ina. Salamat naman sa Panginoon naging okay kami. Sa katunayan, mas kinakampihan na ako ngayon ni Mama Chona kesa sa kanyang anak. Maraming salamat nga pala sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon, Iha, ha? Pangako, hindi ko na kayo pakikialaman pa ni Jacob. Masaya ako at nagkabalikan na kayo. Pero sana naman, bigyan niyo na ako ng apo nang may mapagkaabalahan naman ako. Tama nga naman, ako man ay nabuburyong na sa bahay. Ang dami ko nang lampi na nasulsihan pero wala pa akong nababalita ang magiging apo ko. Hindi ba kayo natatakot, La? Kapag nagkaanak na sina Jacob at Ruby, magiging tito na ako. Ano na, babe? Kinukulit na nila tayo. Sige na, gumawa na tayo ng baby. Gago ka ba? Tigilan mo nga ako sa kalokohan mo, ha? Paano naman tayo gagawa ng baby? Hindi pa nga naipapanganak ang panganay natin. Mahina akong sambit sabay haplos sa aking tiyan. 5 buwan na akong buntis, pero kung makapagmadali naman sina Mama Chona at Lola Selina para talaga silang walang hinihintay na apo. Sa totoo lang, wala na akong mahihiling pa. Nagkaayos na nga kami ng aking pamilya at hindi na kami magkakasira pa. Hindi lang sina Jacob at Mama Chona ang nabigyan ng leksyon noon, kundi pati na rin ako. Tuloy masaya at puno ng pagmamahal na binalingan ko ng tingin ng aking mister. Maraming salamat ha, kasi hindi mo ako sinukuan, babe. Bakit ko naman gagawin yun? Mahal na mahal kaya kita. Ako ba, mahal mo rin? Sobra. Alam kong ito ang isa sa mga bagay na hindi ko makakalimutan, ang magalit at matutong magpatawad. Sa ngayon, 3 na po ang anak namin. Maayos kaming namumuhay at nakabukod na kami ng tirahan. Nakakabigla man, nang maipanganak ko kasi ang panganay namin, may ipinakilalang afam si Mama Chona. Galante, Miss Winnie, at nakikita kong mahal nila ang isa't isa. Kahit papaano, hindi kami natatakot ni Jacob na tatandang mag-isa si Mama. May mag-aalaga na sa kanya at araw-araw pa rin kaming dinadalaw sa bahay. Si Kuya naman, nakapag-asawa din at may nag-iisang anak na babae. Si Lola naman, bagamat nakakalungkot pong ibalita, pumanaw 2 taon na ang nakararaan.
Kay kuya niya ipinamana ang kakayahan niyang mangulam pero kagaya ni Lola, ginagamit lamang niya yon kapag kailangan. Hanggang dito na lamang po, more power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto ng walang shoutout. Shoutout po sa Dubalan at Daklitan family, kay Jennifer Lopez, kay Cindy Serra, kay Virgil Latore, kay Elizabeth Dunca, kay Chambo Diday. Shoutout din po kay It's Me Neri Domingo sa Galedo family, kay Tamano Pansod, kay Erlinda Manalo. Hello din po kay Tara Dabi, kay Angelina Ignacio, kay Arnel Algarme at hello din po sa Bodega Boys at Solar Boys. Salamat po sa pakikinig nyo. Shoutout din po kay Maricon Batikan, kay Renalyn 28, kay Rosemary Lagunsad, kay Mary Jane Biay, kay Fatima Perez at sa mga sisters niyang sina Jennifer, Leia at Juvie, sa pinsan niyang si Annalisa at sa husband niyang si Milagrito Absalon Francisco at sa mga anak nilang sina Jeffrey at Florence. Hello po sa inyong lahat and happy listening po. Shoutout din po kay Monica Vanderpool, kay Reza May Gumanan, kay Lily Amethyst at Ellen Lopez. Hello din po kay Ibad Sandy from Saudi Arabia, kay Magayon Lee, kay Alita Floresca, kay Sir Larry Gumangan, kay Chloe Abalos, kay Ana Vencer Francisco, kay Marian Alvarez from Saudi Arabia, kay Maria Talag. Hello din po kay Vinco at sa Villegas Clan at Oliveros family. Happy listening po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Mrs. Norcelita Roa at Mr. Roger Roa, pati na rin po kay Lorin May Roa. Happy listening po sa inyo. Shoutout din po kay Reka Jukoy na new listener po natin, kay Beatrix Yumi, kay Norvia Cabanyero, kay Josephine Castillo, kay Fanny Alcaide, kay Kathy Alfonso na nag-birthday. Happy birthday po, ma'am! Hello din po kay Vincent Florentino, kay Memeo TV at Sarenasha, Bendaño at Sulatre family. Hello din po kay Lisel from Abu Dhabi, kay Kenshen Panganiban, kay Rica Espiritu at kay Lola Puring na nakikinig po from Mexico, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha. Huwag din po ninyong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.